Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 30, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Paninggulat. So tingin ko dinadivert lamang po nila yung issue. Ilang mambabatas sinabihan si VP Sara Duterte na huwag magmaktol dahil binawasan ng security. Iginiit, hindi ito pamumulitika. Tumagas na langis mula sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Umabot na raw sa Cavite. $500 million na US military aid. Hatid ng top US officials sa pagbisita kay Pangulong Marcos. Sa Olympics, Pinay swimmer Kyla Sanchez pasok sa semifinals, habang rower Giovanni Delgaco at judoka Kiyomi Watanabe hindi na uusad sa kompetisyon. At sa ating balitang showbiz, Kim Chiu pinarangalan sa Seoul. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iginigiit ng ilang mga mambabatas na walang masama na alisan o bawasan ng security detail si Vice President Sara Duterte dahil maging sila raw ay nakararanas din nito kapag kinakailangan batay sa polisiya ng PNP. Tumanggi naman na magbigay ng komento ang PNP hinggil sa open letter ni Inday Sara at iginiit na na-deploy ang PNP security personnel sa NCRPO. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Matapos maglabas ng open letter ang opisina ni VP Sara Duterte ukol sa pagbawas ng Philippine National Police sa kanyang security detail, iginiit naman ng ilang mambabatas ng mababang kapulungan na mismong sila ay nakararanas din ng pagbawas ng security detail kapag kinakailangan. Kami rin mga congressman, minsan dalawa lang yung mga security namin, umiikot kami sa mga distrito. Minsan ipo-pull out po yung mga security namin, wala po kami magagawa kasi meron silang pagkakamitan ng iba. Anila, dapat daw unawain at respetuhin ni VP Sara Duterte ang desisyon ng pamunuan ng PNP. Ayon pa sa ibang mambabatas, ginagawa lang umano ng PNP ang kanilang trabaho at wala itong halong pamumulitika dahil nangangailangan talaga ng kapulisan on the ground. Hindi naman po talaga totally tinanggal sa kanya. Binawasan lamang po dahil ito po ay gagamitin sa mas kinakailangan pong mga ahensya o assignment. Dagdag pa rito, so tingin ko dinadivert lamang po nila yung issue na sa tingin ko dapat hindi naman po dapat lahat pinupulaan natin ng politika. Dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po ay nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Hindi naman daw sasagot na ang PNP sa open letter ng pangalawang Pangulo. Mas pinili na lamang po niyang tutukan ito pong mga pangangailangan po ng ating mga pulis at wag na pong sagutin kung ano po yung mga issue pong hinaharap po ng ating bansa po sa ngayon po. Please spare the PNP organization po from these political issues and noise po. Yun na lang po para hindi na lamang po humaba po yung mga ganitong pinag-uusapan po. Dagdag pa ng PNP, nagbawas na rin ng tauhan sa National Headquarters noong buwan pa ng Mayo. Maliban pa sa 75 personnel, may nauna ng 150 na kapulisan ang na-download pa sa National Capital Region. May prior coordination naman daw sa tanggapan ni VP Sara bago isinagawa ang reassignment. 106 po yan kung hindi po ako nagkakamali. Originally po at ibinawas po yung 75. Again, there was prior coordination with the Office of the Vice President before the 75 PNP personnel were recalled and redeployed and reassigned po sa NCRPO. So may naiwan pong 31 po sa kanya. Paliwanag pa ng PNP, dagdag ang kapulisan sa mga nagpapatrolya sa mga kalsada nang sa gayon ay mapaigting pa ang police visibility sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na pinull out din nila noon ang security detail ni Senator Christopher Bongo sa gitna yan ng issue ng mga nagmumoonlight sa PNP personnel. Pero paglilinaw ni Police Colonel Jean Fajardo, ni-recall ang lahat ng personnel ng Police Security and Protection Group na naka-assign sa mga VIP at mga elected officials ng bansa. Isinailalim umano kasi sa isang refresher training ang mga ito at matapos ay ibinalik din ng mga security personnel sa kani-kanilang mga assigned VIP. Nung nirecall po sila ay pinasailalim po sila doon sa mga refresher training with respect doon sa mga pagpo-provide po ng security. And after po nilang matapos itong refresher training ay ibinalik din po ito doon sa mga authorized individual including kay Senator Bongo po. Sa ibang balita, tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero sa publiko na maigi nilang bubusisiin ang confidential at intelligence funds na ipinapanukala sa 2025 national budget. Ayon kay SP Escudero, mapapabuti kung ang mga tinatawag na spy funds ay hahawakan ng law enforcers kumpara sa mga civilian agencies. Nilinaw rin ni Escudero na hindi nila agad-agad nababawasan ang confidential funds ng isang ahensya dahil lang nadiskubre na palpak ito. Same as before, yes. Kasi ang pangunahing may trabaho kaugnay niyan ay law enforcement agencies. Pero liwanagin ko na hindi ganun kalibre yung pera ng CIF. Merong executive order kaugnay niyan at naglagay din kami ng special provisions kaugnay sa paggamit niyan, saan lang pwede, saan bawal, at ano yung mga dapat dokumento i-submit at kanino. Specified yan ng COA at specified yan ng executive order. Rehabilitasyon ulit, iginiit ng Department of Public Works and Highways na kinakailangan ng i-rehabilitate ang mga lumang drainage system sa Metro Manila. Ito'y matapos nga ang nangyaring malawakang pagbaha noong nakaraang linggo dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, aabot sa 70% ng kabuuang internal drainage system sa Kamaynilaan ang barado na ng basura. Pagtutuunan naman daw ng pansin ang solusyon sa basura, lalo na sa bahagi ng mga informal settlers. Yung mga maliit na pipes so, dito is already about 30% efficient. No? 70% of the internal drainage of Metro Manila is silted sa mga basura and other things. No? So this need to be rehabilitated and upgraded. And of course, marami pa yung other factors like this is a social factor like yung mga informal settlers that are staying in the waterways, yung mga ganon. And these are the most vulnerable people also that need to be addressed. Umabot na umano hanggang sa Noveleta sa Cavite ang langis na tumagas mula sa tumaob na motor tanker vessel sa Bataan. Samantala, sinimulan na rin ng Philippine Coast Guard ang pagsisipsip ng langis mula sa motor tanker. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ilang araw na raw na peperwisyo ang hanap buhay ng ilang mangingisda ng Noveleta, Cavite dahil sa umaalingasaw na amoy ng langis sa kanilang playa. Si Mang Virgilio, kumbinsido na galing ang langis sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Bataan at inanod sa Manila Bay sa kanilang lalawigan. Kumikintab-kintab yung sa taas, langis talaga yung minsan may yung butlig-butlig. Tubig. Kaya yung dati marami isda dito sa gilid, ngayon wala na eh. Mga ka-A to Z, tignan nyo po maigi ang toner bag na to. Kulay puti sa taas, habang kulay brown naman sa baba. Ayon sa mga residente ng Barangay 8-1 Bilaran, oil spill daw yan dahil hindi naman daw yan magkukulay brown kung hindi yan langis. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, malaking bahagi ng oil spill ay kontrolado na. I don't also say completely under control, but we are on top of the situation. All the valves have been closed and oil spill boom has been laid around the incident area. Bukas, inaasahang matatapos na ng PCG divers ang pagsasara sa mga valve ng barko para matigil na ang pagtagas, habang posible namang
aabutin ng 1 linggo ang pagsisipsip ng langis na naiwan pa sa motor tanker. Around 50 to 60,000 liters per day ang rate ng pag-siphon. Medyo maingat ang paggawa ng procedure na ito para walang magiging sakuna. Pero ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR hindi pa raw kinokonsidera ang pagpapatupad ng fishing ban dahil nagnegatibo sa oil traces ang mga nakukuhang isda sa naturang katubigan. Sakali namang kailanganin, nakahanda raw ang Department of Agriculture na umayuda sa mga maaapektuhang mangingisda, partikular na sa Bataan. July 25, kasagsagan ng bagyong Karina nang tumaob sa Limay, Bataan ang MT Terra Nova. Karga ang mahigit 1.4 million liters ng industrial fuel. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa unang pagkakataon, dito sa bansa ginawa ang 2+2 meeting ng Defense at Foreign Affairs officials ng Pilipinas at ng Amerika. Dito rin inanunsyo ng Estados Unidos ang pagbibigay ng $500 milyong para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Kung para saan ang ayudang ito, alamin sa ating Balitang A to Z. Nag-courtesy call sina U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at U.S. Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang July 30 ng umaga. Dito muling iginiit ng mga opisyal ang kahandaan ng Estados Unidos na tumulong sa anumang pangangailangan ng bansa. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I'm always very happy that these communication lines are very open so that all the things that we are doing together. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. Mula sa palasyo, dumiretso ang mga opisyal sa Camp Aguinaldo para sa 2+2 dialogue. Inanunsyo rito ng Amerika ang pagbubuhos ng $500 million o nasa 29 billion pesos na military financing para sa Pilipinas. This is really designed to support the modernization of Filipino forces, Coast Guard, as they transition to focus on external defense. The EDCA investments are not only solely for defense purposes, but are also for civil defense purposes like humanitarian assistance and disaster response. Pero sa tanong ng media, kung may kaugnayan ba ang dagdag na pondo sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa isyu ng teritoryo sa West Philippine Sea, o kaya ay sa tensyon sa pagitan naman ng Beijing at Taiwan, giit ng mga opisyal, inilalaan lamang ito sa pagpapanatili ng status quo at kapayapaan sa rehiyon. Every peso or dollar spent on hardening Philippine capabilities to defend itself and to deter unlawful aggression will be a plus against any threat actor, whether it be China or anyone. This long-standing alliance, there's a critical word that applies to it. It's a defensive alliance. We are about making sure that all of us can protect and uphold our sovereignty. Mga ka-A to Z, 3 taon na nga tayo at asahan po ang tuloy-tuloy nating pagbibigay ng kumpletong impormasyon, pagbabalita at serbisyo. Bilang bahagi ng ating selebrasyon, ibida nyo naman ang inyong Facebook profile gamit ang ating Balitang A to Z frame. Para gawin yan, punta lang po sa official Facebook page ng Balitang A to Z. Abangan sa ating pagbabalik, mga lalawigang apektado ng African Swine Fever, mabibigyan na ng bakuna sa mga susunod na buwan. At wow ha, kasabay ng Paris Olympics, 3 Pinoy skaters wagi sa Southeast Asian Figure Skating Trophy. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Mabibigyan na ng bakuna ang mga lalawigang apektado ng African swine fever o viral na infection sa mga baboy. Oras na mai-roll out ang bakuna simula Agosto o Setyembre, posibleng makabawi ang produksyon ng baboy at bumaba ang presyo nito. May balitang A to Z, si Ace Cruz. I confirm that the vaccine AVAC ASF live vaccine has been approved with certificate of product registration. Inaprubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang made in Vietnam na bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon sa Department of Agriculture, 600,000 doses ng bakuna ang kakailanganin ng bansa pero paunang 150,000 muna ang darating sa bansa sa mga susunod na buwan. Ipapamahagi ang bakuna sa pamamagitan ng controlled trials sa red areas gaya ng Batangas at Mindoro. May nakikita ng signs na meron sa Batangas tsaka sa Mindoro nga as mentioned. But of course, I don't want to give any more details na so that baka magpanic ang tao. There's no reason to panic naman as of the moment. But we're monitoring things very closely and we're hopeful na at least ngayon may panlaban na tayo, no, kung sakali magkaroon ng major outbreak again. Aabot sa 350 million pesos ang pondong inilaan dito ng DA. Minamadali na ng DA ang pag-procure sa mga bakuna kontra ASF dahil mas mataas ang tsansa ng pagkalat ng virus nito tuwing tag-ulan. Binigyan din pa ng DA na hindi nakakahawa sa tao ang ASF pero ang epekto nito ay sa populasyon ng mga baboy at sa industriya. Kinumpirma ang unang ASF outbreak sa Pilipinas taong 2019 pero marami pang ibang bansang nakararanas nito. Pag binaon mo yung baboy, pag bumagyo, aakyat yung patay na baboy. Ang mabigat sa ASF, dekada bago mamatay yung mikrobyo, yung virus na yan. In my 44 years experience, ngayon lang ako nakakita ng ganitong sakit na talagang aatras ka. Uubusin ang baboy mo. Tiniyak ng DA na hindi pinapayagang makalabas sa merkado ang mga baboy na nagpositibo sa ASF. Sa panig naman ng consumer, oras na maging epektibo ang bakuna kontra ASF, inasa makababawi ang produksyon ng baboy na magbibigay daan sa pagbaba ng presyo. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Matapos ang anunsyo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagbabawal ng operasyon ng POGO sa bansa, inihain na ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill 2752 o ang Proposed Anti-POGO Act. Nakapaloob sa panukala ang pagkakansela sa lahat ng naunang POGO at kaugnay na lisensya na ibinigay ng PAGCOR at iba pang investment promotion agencies na may kapangyarihan din na magbigay ng katulad na lisensya. Sakaling maisa batas, magkakaroon na lang ng 30 araw ang mga POGO at katulad na negosyo para itigil ang lahat ng kanilang operasyon. Kung hindi susunod ay maharap naman sa 12 hanggang 20 taong pagkakakulong o multang aabot hanggang 100 milyong piso. Kakibat ng panukala ang pagkakaroon ng Workers Transition Program para sa mga Pilipinong manggagawa na maapektuhan ng POGO ban. Ayon pa kay Villanueva, mas matimbang ang laban kontra sa ilegal at krimen ng POGO sa bansa kumpara sa anumang benepisyong nakukuha ng Pilipinas gaya ng buwis at trabaho. Handang maghain ng formal na reklamo ang Senado sa Korte laban sa pugante at suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go dahil sa patuloy na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maituturing na paglabag sa batas ang pag-iisnab ni Go sa pagdinig ng Senado sa mga isyong kinasasangkutan sa kabila ng arrest order sa kanya. Bagay na sinigunda naman ni Senate President Francis Cheese Escudero. Naniniwala rin si Gatchalian na hindi makalulusot si Go sa prosecution ng China. I understand China has a very strict law on gambling. In fact, when we were conducting this hearing, we read in the Chinese law that anyone who participates in gambling and who even just mere employment in gambling can be prosecuted and put in jail. So even though her parents are there, one of her siblings is already in China, if she goes there, there's also a possibility that she will be apprehended because she participated in gambling here in the Philippines, targeting Chinese citizens.
Samantala, iminumungkahi naman ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag tanggalan ng lisensya ang 12 special class ng Business Processes Outsourcing o BPO companies na nag-aalok umano ng gaming services. Ayon kay Tenco, hindi umano kasali ang 12 kumpanya sa illegal na pogo. Sa ngayon, wala pang komento ang Pangulo hinggil sa rekomendasyon ng PAGCOR. I am not lobbying. I'm just making suggestions because in this sector, we have close to 9,000, a little over 9,000 Filipinos. Wala pong akong pinanggagalingan kundi panghihinayang lang. Pero kung sabihin naman nila, hindi, baka mas lang yan nagagamitin para sa IGL, then, I mean, I will respect them. Sa transport naman, umaapela ang Stop and Go Coalition na makausap ang Senado hinggil sa pinaplanong pagsususpindi sa PUV Modernization Program. Ayon kay Zaldi Ping-Ay, presidente ng Stop and Go, ito'y para hindi makaapekto sa hanay ng mga nakapag-consolidate na at mga nakapag-modernize na ng kanilang unit ang anumang pinaplanong suspension. Oras anya kasi na matuloy ang suspension ng PUVMP, hindi malayong lumakas ang loob ng mga hindi nakapagpa-consolidate at mga kolor na namamasada at magbigay ng biyahe mula sa mga lansangan. Naniniwala rin ng Transport Group na mali ang impormasyon na naibibigay sa liderato ng Senado ukol sa PUVMP. Sa isyu naman ng ikakasantigil pasada ng Magnificent Seven, sinabi nila na paraan ito ng kanilang hanay para igiit ang kanilang karapatan naman, lalo't sila rin ang unang sumuporta sa programa ng gobyerno. Paano pa kami makakabayad? Buti sila, wala silang mga utang. Paano naman kami na umutang? Mali yung nakakarating siguro, kaya ganun na lang yung naging pronouncement ng ating Pangulo ng Senado. Binaha ang sikat na Dollywood Amusement Park sa East Tennessee, USA matapos ang malakas na pag-uulan doon. Ayon sa park workers sa Pigeon Forge Police, may isang napaulat na nasugatan dulot ng kalamidad. Hindi rin madaanan ng MacArthur Hollow Road sa entrance ng naturang theme park dahil sa lalim ng baha. Dahilan naman para hindi na makaalis at ma-stranded ang maraming guest. Nagpapatuloy naman ang paglilinis sa lugar habang tiniyak din ng pamunuan ng naturang amusement park na tutulungan ang mga guest na naapektuhan. Aba, kasabay ng Paris Olympics, humahataw din ngayon ang mga Pinoy sa kabilang banda dahil gintong medalya lang naman ang inuwi ng ilang Pinoy figure skaters sa katatapos lang na Southeast Asian Figure Skating Trophy. Kilalanin natin sila sa balitang A to Z Sports ni Lane Garcia. They are unstoppable. Tunay ngang Pinoy pride ang bagong karangalang hatid ng figure skaters na nakipagbardagulan sa katatapos lang na Southeast Asian Figure Skating Trophy sa Mall of Asia SM Skating sa Pasay City. Nilahukan ito ng iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, Singapore, Indonesia, Malaysia, Korea, Hong Kong, Taiwan at Thailand. Nanguna ang Pinoy skater na si Sofia Frank at nasungkit ang gintong medalya para sa senior ladies category. Bagamat nagka-sprain pa raw siya bago ang laban, tuloy pa rin hanggang makamtan ang inaasam na gintong medalya. I sprained my ankle last week, so I was just pushing through this competition and I'm glad it's finally done and I can rest now. Yeah. 2 beses bumagsak si Frank sa finals, pero tuloy lang. Thank you to everybody. I'm very grateful for all the love and support that everybody's been giving us. It's a surreal experience being able to do this in front of a home crowd. So, thank you so much. Taong 2022 nang unang mag-uwi ng gintong medalya si Sofia sa Asian Open Figure Skating Competition sa Jakarta, Indonesia. Pumangalawa naman sa kompetisyon ang Indonesian figure skater na si Kelly Supangat, habang naiuwi naman ni Charmaine Sky Chua ang bronze. Siyempre feeling good din. Alam kong madami pang improvements. Pero grateful na may competition na held here in the Philippines. So feeling at home pa din kahit na international competition siya.
May mensahe naman ng dalawa sa mga kapwa nila atletang lumalaban sa Paris Olympics. To all the Filipino athletes who's competing sa Olympics ngayon, good luck. Good luck. Best of luck talaga. Samantala, gintong medalya rin ang naiuwi ni Ludwig Hans Carrizo sa kanyang stellar performance para naman sa basic novice category. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Susunod actress-host na si Kim Chiu, itinanghal na Outstanding Asian Star sa Seoul Drama Awards sa Korea. At abangan ang pinakahuling update sa ating Pinoy athletes na lumalaban sa Paris Olympics. Sino na nga ang pasok sa semis? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Panibagong achievement na naman ang naiuwi ng actress-host na si Kim Chiu matapos itanghal bilang Outstanding Asian Star sa Seoul Drama Awards sa 2024 sa Korea. Sa kanyang Instagram post, proud na ibinahagi ni Kim ang invitation letter mula sa award-giving body na sinasabing siya ang nagwagi sa naturang kategorya. Emosyonal naman si Kim sa programang It's a Showtime dahil sa sunod-sunod na blessings na dumarating sa kanya. Pinasalamatan ng aktres ang pumanaw na production manager at producer ng ABS-CBN na si Deo Enrinal dahil sa tiwala sa kanyang kakayahan na gawin ang kakaibang role sa kabila ng kanyang masayahing personalidad. Isa sa pinaka-pinasasalamatan ko, tsaka naiyak talaga ako and na-miss ko talaga yung nagbigay sa akin ng opportunity maging si Juliana, si Sir Deo, Dreamscape, maraming salamat. And for giving me endless chances na yung mga bagay na akala ko hindi ko kaya pagagawa ko. And of course, sa mga supporters ko, andyan sila lagi. Kaya sobra talaga yung pasasalamat ko talaga. Talagang ang inaabangan ng marami ang laban ng mga Pinoy sa Paris Olympics ngayong Martes. Pasok na po sa semifinals ng women's swimming 100-meter freestyle si Kayla Sanchez. Samantala, nagpaalam naman sa kanilang Olympic journeys sina Pinay rower Joanny Delgaco at Phil-Japanese judoka Kiyomi Watanabe para sa women's judo. Matapos bigong umabante, may balitang A to Z si Naomi Almojano. Tuloy ang paglangoy ng Pinay swimmer na si Kayla Sanchez tungo sa inaasam na gintong medalya matapos mag-10th place finish sa women's swimming 100-meter freestyle. Sa bilis na 53.67, pasok sa top 16 si Sanchez na aabante na sa semifinals. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nirepresenta ni Sanchez ang Pilipinas sa Olympic Games matapos ang ilang taong pagiging miyembro ng national swimming team ng Canada. Habang still a Joannice game dahil nagtapos sa ika-6 na pwesto sa third quarter finals ng women's rowing singles cup si Joanny Delgaco, ang unang Pinay rower na nag-qualify sa Olympic Games. Naging magandang simula ni Delgaco kung saan dumidikit pa ang bilis niya sa Tokyo 2020 gold medalist na si Emma Twigg ng New Zealand. Pero unti-unti siyang naungusan ng ibang atleta at nagtapos nga sa oras na 7 minutes and 58 seconds. Bigumang makaabante sa semifinals, ipinamalas pa rin ni Delgaco sa buong mundo na kaya nang makipagsabayan ng Pilipinas sa sport na rowing. Muling lalaban si Delgaco bukas, July 31, para malaman ang kanyang final ranking sa Summer Games. Samantala, what a emotional fight naman ang binigay ni Phil-Japanese judoka Kiyomi Watanabe nang maagang nagtapos ang kanyang Paris Olympics journey. Sa loob lang kasi ng halos 50 segundo na naig ang atleta ng China via ipon o ang pinakamataas na score sa judo sa round 32 ng women's 63 kg division. Pursigido pa rin ang judoka na makabawi at maka-podium finish sa susunod na Olympic Games sa Los Angeles, California sa 2028.
Nakaabang naman na ang buong Pilipinas sa pagsampasaring ni Tokyo 2020 Olympics silver medalist Nesty Pitesio sa kanyang laban sa round of 32 ng Women's Boxing 57 kg division ngayong Martes, 11:54 p.m. Philippine Time. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa ikatlong presidente ng US na si Thomas Jefferson. Ang sabi niya, hindi nakasasagabal sa alyansa ni numan ang kapayapaan, pakikipagkalakalan at matapat na pakikipagkaibigan ng mga bansa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!